Okay, ngayon naman ay kasama natin ang mga taga Bureau of Fire Protection para paalalahanan tayo kung ano ang nararapat gawin upang maiwasan ang mga disgrasya sa tuwing sasapit ang ganitong holiday season at pagpalit ng taon. Yan. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, ma'am. Yes, si Chief Inspector Noel. At Major... Hindi natin kasama. Wala dito. Si Major Randy Baluso lang po ang kasama natin this morning. Ano nga ba ang dahilan kung bakit laging may sunog sa buwan ng Disyembre? At bago mo sagutin yan, bumati ka muna sa ating mga televiewers. Magandang umaga po sa ating mga televiewers, lalong-lalo sa mga kawani ng gobyerno at ng Bureau of Fire Protection. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito, Rise and Shine. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright! Ayan. Okay, mabalik tayo doon sa aking tanong nga, bakit nga ba tuwing sasapit ng Disyembre, ayan na yung mga sunog na hindi maiiwasan? So actually, ma'am, yung sunog naman, hindi lang po sa tuwing panahon ng Disyembre, but kung titingnan natin yung percentage ng April sa March, mas mataas pa yung tawag nito, yung percentage ng sunog compared to December. Kasi po sa December, talagang we intensify the upland paalala para sa ating mga kapatid na gumagamit ng mga paputok at iba pang mga bagay na maging sanhi ng sunog. Okay. Okay. So ang cause po normally ng mga fire, it's pag during December time, it's because of the lights and the fireworks. Yes, ma'am. Kasi minsan nasusobrahan po sa mga Gamit ng kuryente. Gamit ng kuryente. At the same time, siguro maraming kasiyahan. Tapos nalalasing, nakakatulog, naiiwanan yung sigarilyo habang nakasindi pa. At minsan naman, hindi tamang paggamit at pag-imbak ng mga paputok. O kasi yung iba, para makatipid, nag-iimbak na silang paputok before delikado po New yun. Year po. Delikado po yun kasi lalong-lalo na pag hindi po properly na naka-imbak yun sa isang lugar o isang bahagi ng bahay, ito po yung magiging isa sa mga causes ng sunog. Kasi ang alam ko, yung mga quitties, ganyan, kapag naka-imbak yun, tapos nainitan, doon yata pumuputok. Kasi hindi na maiwasan po natin, ma'am, sa loob po ng bahay, tayo po nagsisindi ng mga kalan, kandila, no? And then this sometimes causes, no, these naka-imbak na mga paputok na magsindi at magiging cause ng sunog. Sir, bigyan nyo kami ng mabilis na tip lang kung paano namin siya itatago. Kailangan ba may naka-cover sa box, tapos may naka-cover na wet? Yung mga lights, no? Lalo na yung mga lights. Wet na something para... Kasi katulad natin, di ba? Hindi naman tayo yearly na bumibili ng mga pailaw, yung mga lights, di ba? Siyempre, ang ginagawa natin, tinatago natin yon. Paano nga po yung right na pagtago? Ang mga outdoor po na ginagamit na Christmas light, ito po yung prone sa sunog. Bakit po? Kasi naiinitan siya minsan na siguro ng tubig sa ulan. Tapos pag itatago natin to para sa next na December, pwedeng magiging brittle yung mga nila, yung mga wires. Tapos ito ng mga indoors na ginagamit natin for as long as they are properly kept, no? Sa mga we can reuse it, no? We can reuse them. And then at the same time, yung mga hindi lang i-check po natin na hindi siya nangangatkat ng daga kasi may magkakaroon ng open wires na yan, and then ito yung causes na mag-i-spark at hindi natin nababantayan, lalong-lalo na pag overnight natin itong ginagamit, no, magiging cause ito ng pinsala sa ating bahay dahilan sa sunog. So, ang sinasuggest niyo po, yung mga lights na ginagamit natin sa labas ng bahay, parang disposable na lang siguro, yes, mas tapon maganda na po. after. Kasi minsan ang nasa isip natin, makakatipid tayo. Pero hindi, actually. Pero hindi kasi pag nangyari po yung sunog, mas malaki pong pinsala ang may dudulot nito. Eto naman po, paano po ba masusugpo ang sudden burst of fire? Halimbawang yung naligaw na quitties na nag-ignite ng fire sa curtain mo. Actually, paano po yung emergency? Dapat may fire extinguisher or something? Opo, yung sudden burst of fire naman may cause yung explosion. Kasi sudden burst of fire. Pero yung kortina lang, pwede nating hilain yung kortina. Kasi minsan, ang kasi cause ng sunog na lalaki ito, kasi nagpapanik yung mga kababayan natin. Okay. Instead of yung gagawin natin first response, no, para mapigilan yung paglaki ng sunog, tatakbo palabas ng bahay. Instead of gagawin natin yung paghila. Kunyari po, buhusan po ng water, yung cortina.
Hindi, siguro Hindi, kasi the best niyan, huwag kang magpaputok sa loob ng tahanan mo na may kurtina Oo nga, hindi pa. Oo nga. Hindi, paano kunyari nga partner nangyari na pumutok na eh. Oo. Anong gagawin natin? Hawak-hawak Basta lang pumambit ng kurtina lang, ma'am. Pwede nating hilain. The first thing to do is to, yung bang I-pull, and then we anong go out gagawin? from the house, and then yun yung isa sa mga madaling gawin na bagay. Kasi kung tatakbo ka pa sa gripo, minsan, ang layo ng gripo mo, tapos minsan wala pang tubig kasi, no? Eh, sir, minsan natatakot ka apoy? hawakan. Yun nga. Oh, may apoy, paano mahawakan Okay, yun? mas matakot po kayo kung hindi nyo gagawin yung first thing na dapat walang panic. Kasi mas matatakot kayo kung yung bahay nyo mauubos dahil sa sunog, magugunaw dahil sa sunog. Eh, sir, ayoko rin masunog ako. Baka pag hawak ko, masunog ako. Mawawa naman ako. Kaya nga ma'am, kayong, di ba sabi natin yung fire extinguisher, ito yung mga Kailangan po first namin ng bahay. aid na appliances natin. Kung tayo po bibili ng TV, bibili ng refrigerator, bibili ng kanong appliances sa bahay, dapat kasali din po ito Yung sa ating fire bibilhin. extinguisher. Kasi ito yung first aid, ma'am eh. No? Na sa ating magagamit kaagad kung may eventualities like fire. Mabalik tayo doon sa kurtina po. Water. Hindi, kasi hindi tayo makakuha kaagad naman. Pero pwede bang water? Yes, Hindi, yes. mga napapanood ko sa pelikula, yung kumukuha sila ng unan, tapos ginaganon-ganon nila. Tama Pwede ba din po yun. Basta lang po, ang pinaka-basic po nito, iwasan po nating lumaki yung apoy at the same time, gawin natin ang dapat para maiwasan ang paglaki nito. Okay. Okay, meron po ba kayong hotline in case na pwede kayong tawagan Opo, ma'am. kapag merong emergency? Yes, opo. Ito po yung mga dapat nating tawagan ng mga numbers kung mayroon po tayong mga emergencies. At tandaan po natin na ang Bureau of Fire Protection is not only for suppression, but prevention. That is why every time we remind our constituents kung ano ang dapat natin gawin sa mga safety measures, especially during holiday season, we have to understand that we're doing this not because lang for the sake of just telling you na mali ang paggamit ng mga bagay nito. Kung hindi, kami po ay nagpre-prevent nagbibigay po ng safety measures para po hindi po kayo mapinsala sa panahon ng mga holidays at mga iba pang okasyon na kailangan nandun ang Bureau of Fire Protection. 24 hours po itong hotline nyo? Yes, ma'am. 24/7. Kahit na sa New Year, December, Yes, ma'am. wala po kayo? Mas lalong-lalo na po sa New Year kasi heightened alert po kami status. Okay. Kasi po, ito yung panahon na kailangan andun ang presensya ng Bureau of Fire Protection, andun ang handaan ng ating kawanihan ng pamatay sunog. Sige po, sir, pakisabi po sa kanila ang ating mga telephone numbers para kahit na yung National Capital Region or something. Yes, ito po yung mga numbers na dapat natin tawagan sa panahon ng tayo may mga kailangan sa Bureau of Fire Protection, especially sa mga emergencies. Sir, ayun sa po. regional headquarters po, 310-9301. Okay. And sa information sa COMEL, 410-6319. And sa national headquarters naman po, 928-3073. And Public Information Services, 426-0219, Local 102. And of course, the emergency hotline, 117. Ayun. Yan. Yun, 117, pinakamadaling Opo, pinakamadali po yung tandaan. 117. 117 lang po. Okay, thank you so much, Chief Inspector Randy Baluso and Partner Chief Chaplain Services Unit, Yes. Deputy Chief Chief Public Information Services. Ayan. So Okay, stay thank with you us very because up much. next is our resident financial analyst to answer all your questions about franchising. Only here on